tikim pa lang yan, ha? Yung pinakita ng ating mga sepak takraw. Mamaya natin sila i-interviewin. At marami pa kaming hinanda para sa inyo kasama syempre si Raf and Sanya! Yes! Hello po! Finally! Nakabalik na po ako dito. Na-miss ko po talaga kayo. Ay, ako din! At Kuya Chris, ano bang mga gagawin natin ngayon? Ay, nako, marami, Sanya. Astig na kick! Ituturo namin kung paano ang trick. Kwartong parang panaginip. Artificial intelligence ang nag-iisip. Larong ginagamitan ng itlog. Kailangan ingatan habang nahuhulog. Para ready ka ng mag-back to school, gawa tayo ng pencil case na cool. Tamang sagot ay huwag ma-miss dito sa aming pop quiz. All this and more dito lang sa I Believe, because I believe that science is fun for everyone. Guys, may challenge ako para sa ate. Ay, nako, kahit ano pa yan. Kaya namin yan, di ba? Tama! Okay, I like the attitude and the competitive spirit. Pero simple lang naman yung gagawin natin. Kailangan nyo lang saluhin ang mga itlog na parang ganito habang nahuhulog. Naku, nakakatakot po. Baka mabasag yan eh. Ay, hindi. Ano ka ba? Kayang-kaya natin yan. Tayo pababasa isa-isa lang, di ba? Hindi kamay natin ang gagamitin pansalo. Oo. Kundi itong exciting fall machine. Ito sa likod natin. Ayan. Ang task nyo ay mahulog siya or mailagay siya sa tamang container na nagmamatch sa kanyang color. So kung red na egg ang lumabas, kailangan nyo siya i-shoot dyan sa red nang hindi siya nahuhulog at nababasag. So kailangan unti-untiin ang fall na dito sa mga malambot na cushion na nasa loob ng bawat container. Okay, so teamwork ito. 2 on 2. And I suggest boys versus girls. Yes! Okay ba kayo doon, ha? Basic Boys na. versus girls. Oh, pwesto na. Okay, pwede na. Who goes first? Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Oh, talo ka pa din. Ano ba yan? So ano? First or last Kayo kayo? una. Oh, kami una. Kayo Tayo una. una. Oh, Okay, sige. rock. Yes, bro. Ready, set, open. Tanan! Blue. La 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 la. Ay! Ay, yung Wala na kinakabahan. hulog. Lug. Dito. Yung itlog. Ganito ka siya ni Ikaw na. Harap. Oy, kala mo ba? Teamwork to. Hindi, dito ako sa mataas. Ha? Ah, ikaw na. Sayang. Right. Sige. Kaya na. Okay. Go. Sige, kaya mo. Parang hindi naka-align yung blue eh. Ah, Okay. parang hindi naka-align eh. Dan. Natigla. Yan, super. 1, 2, 3. Kailangan nakita na nila yung technique. Okay, kami Kaya naman. ulit. Nanan. Yes. Dalawang itlog pa to. Mahirap partida. i-shoot yan. Mahirap i-shoot. At saan nila i-shoot? Okay, na lang. Oh, sige, San. Okay. Wala maitutulong yan. Wala maitutulong yan. Ayun. Okay, mabulatin mo. Okay. Ay, blue. Naku, mahirap yung blue, di ba? Oo, mahirap. Mahirap yung blue. Mahuhulog yan. Mahirap yan. Posibleng mapasok nila yan. Imposible. Ay, naman pa! Ano ba yan? I Believers, ang team girls ay nakatapos in 48 seconds while kami naman ni Rap ay nakatapos in 158. Sa challenge na ito, bukod sa pagpasa, importante ang pagsalo ng falling object. Sa pagsalo ng itlog, kailangan maging accurate within a fraction of a second. Based sa experience natin sa paghawak ng itlog, alam nating madaling mabasag ito. Isang information na nakastore sa memory ng ating utak. At dahil supercomputer ang ating utak, nang makita natin ang itlog, naalala niya ito. Kaya nagbigay ng warning ang ating brain. Ingatan ang itlog. At hindi lang yun, dahil fragile o madaling mabasag ang itlog, ina-analyze ng brain natin ang tamang bilis o reaction sa pagsalo nito. Nagkakaroon ng burst signal mula iba't ibang parte ng utak, namely sa cerebellum at cortex.
Ang mga signal na ito ang nagbibigay ng tamang timing sa mga actions na gagawin natin. Yan ang science sa supercomputer na kung tawagin natin ay the human brain. I believe. Alright guys, it's time for Pop Quiz! Yes! Para sa ating Pop Quiz for today, kailangan niyong masagot kung anong animals ang tinutukoy ng mga pares ng emojis na ipapakita ko sa inyo. Yes. Okay? Gina ba kayo? Gina G! Alright, okay. Ito ang unang emoji. Sanya? Camel. Oo nga. So, ang sagot ni Ate Sanya is... camel daw kasi Come and in. in. 1 point for you. Good job. Okay. Emoji number 2, pasok. Oh, Ate Shai. Hamster. Answer is... Find out. Hamster. And the star. Hamster yun. Hamstar. Hamster. Okay, third emoji. Pasok. Mga ating... Ano na naman yan? Yes. Parrot? Okay, so, ang sagot ni Ate Shara ay parrot. Teka, paano naging pay? Pay and root. Ay! Pay. Fourth emoji, pasok. Sanya? Rabbit? Rab! Oo nga! Rabbit. Oh, yan nasa Yan nasa isip ko kanina kasi nakukonfuse Very good. Oo nga. Rub and beat. Oo nga, no? Last emoji, pasok. Okay. Oh, ano? Turtle? Turtle. Oh. Tor, and a tail. Tower tail. Turtle. So we have a tie for today. Ate Shaira and Sanya, congratulations. Tie kayo. And Rob, good job. Last one ang pinakamahirap, I think. Sa modernong panahon ngayon, maraming bagay na automated na, pero mas high-tech pa din dyan itong mga apps na ginagamitan ng AI o Artificial Intelligence. AI na pwedeng magsulat, pwedeng mag-drawing, at kahit magpagalaw ng mga lumang litrato. Mga believers, nakakita na ba kayo ng obra na gawa ng AI? Dadalhin namin kayo sa kakaibang dimension, ha? Isang futuristic exhibit ang ating papasyalan dito sa Believables. Floating objects, mind-blowing scenes. Hindi ito panaginip. Ito ang Poetic AI, isang AI art and digital museum na matatagpuan sa Seoul, South Korea. Ang Poetic AI ay isang data painting experience at nabuo ito sa pamamagitan ng pag-combine ng data painting technique at ng color palette mula sa likha ng kilalang Italian painter, engineer at scientist noong 15th century. Walang iba kundi si Leonardo da Vinci. Ang digital art na ito ay ginawa gamit ang artificial intelligence brush strokes na may 15 billion particles at nakaprogram din ang AI na dapat mukhang nasa loob ng painting ang mga tao. Mula sa pagbuhay ng mga mythical artists at ancient sites na pinagsama-sama gamit ang fragments ng ilaw na gumagalaw sa iba't ibang dimension, daang bilyong data ang nakolekta ng AI na para makagawa ng makabagong media art. Isang halimbawa ng makabagong media art dito ay ang immersive digital exhibit ni Vincent van Gogh. Ang data art ay isang form ng digital art na gumagamit ng data bilang medium o source material para makagawa ng visually appealing at meaningful representations. Madalas ito ay ginagamitan ng algorithms o isang series of instructions na nilalagay sa computer program para makasolve ng problem o makasagot ng computation ng computer. Sa technology na ito, nako-convert ang data into something na maaaring makita tulad ng simple graphs, charts at mga drawing. Pero sa mga digital exhibits na nakita natin, pati ang tumitingin nagiging kasama sa painting. I believe.
Hi, Believers! Nakita na natin kanina ang demo ng mga ating kakulab ngayong umaga. Please welcome Sepak Takraw Philippine Team Silver Medalist in the 32nd Southeast Asian Games, Jason the Captain Huerte at si Ray J. Ortuste. Guys, welcome to I Believe and thank you for coming. Thank you. So, tanong ko lang, Jason, paano ka ba napasok sa ganitong sport? Dati kasi, elementary pa po ako, uso naman po kasi dito sa atin yung sipa tingga, no, sir? So, bali dati, yun yung pinagsimulan namin kung paano maglaro ng sipa tingga. Then, after nun, yung coach namin ng elementary, nagtanong kung sino daw po yung marunong magsipa. So, yun po, after nun, in-encourage na kami na mag-training. Ano mga international competitions na sinalihan mo? 2010 Asian Games, sir, sa China. 2011 SEA Games Indonesia. 2013 SEA Games ng Myanmar. Okay. 2015 SEA Games ng Singapore. Okay. 2017 SEA Games Malaysia. Grabe. 2019 SEA Games Philippines. Okay. Tas 2021 SEA Games Vietnam. Then the last Itong is Cambodia. Cambodia. So every SEA Games nandun kayo, nandun ka. Grabe, Yes, Ikaw, sir. Si Ray J naman. Okay, eto punta naman tayo kay Ray J. Saan ka naman at saka paano ka natuto magsepak? Natuto po ako, ma'am, ng sepak. Dahil sa kuya ko po, player din po siya ng sepak sa school. Okay. Ini-encourage niya ako na maglaro kasi mahilig ako mag-tumbling-tumbling lang Talaga? sa labas. At least may gamit na. May tanong ka, Rap, kay Galing niyo Kuya. po talaga. Bata pa po kayo nag-start. Kaya sana po may chance pa ako para gumaling dyan sa sepak. Ay naku, oo naman, Raf. Di ba, Kuya Jason, Kuya Ray J. Pwede ba kaming turuan ng kung paano maglaro ng sepak takraw? Lalo na ito, lalo na ito. Halika na, ano na kita, Kahit mga tatayo ka. basic tricks, basic rules lang para sa mga Beginners. mga I Believers natin, mga kapuso na nanonood, baka para may idea sila kung Ayan o, habang paano ba nilalaro bagets. yan. Oo. Okay, unahin muna natin yung tapping. 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 Okay, tapping. Wow, taas yun galing. Yakang-yaka, Little Galing, John. Next, yung sandbag. Sunback. Sunback. Ayun. Sunback. O, dapat pala medyo naka-side ka para di pumunta Saan sa'yo yung ulit. ginagamit yung sunback? Kaya mo yan. Very good! Galing naman. Ang sepak takraw ay kombinasyon ng volleyball at soccer na ginagamitan ng gymnastic skills. Ang mga pag-train ng katawan para magawa ang mga gymnastic skill na ito ay kailangan para ma-achieve ang muscle strength, core, flexibility at balance. Eye and body coordination naman ang ginagamit sa pag-control at pag-receive ng bola. Kailangan ang training ng katawan na kaya mag-react sa nakikita ng mata at masundan ang moving object tulad ng bola. Kapag naintindihan natin ang science ng sport, mas madali natin malalaman kung anong kailangan i-develop at palakasin sa ating katawan. I Believe! Ate Shaira, balik eskwela na po kami ulit. Meron ka po bang life hack para sa aming mga estudyante? Of course, no? Ako pa ba? Abay, gagawa tayo ng pencil case na gawa sa kahon ng chocolate biscuits at ng posporo. Ito lang yung mga kailangan natin, no? O gaya ng sabi ko, itong box ng chocolate biscuits, box ng mga posporo, meron din tayo itong karton, glue stick, may velcro tayo dito, may leather straps tayo dito, gunting, butones, pantasa, tapos meron tayo dito mga cartolina at iba't ibang klase ng gift wrappers. So, kaya una natin gagawin, itong likod na part ng chocolate, tatanggalin natin itong taas. Okay, gugupitin natin to. Tapos, ito lang iwan nyo. Make sure na meron pa rin siya dito sa sides, ha? Tabi muna natin dito. Itong box, ito, meron dito sa side. So, igigilid natin yan. Ang gagawin natin, igugulugan natin ngayon yan. Ididikit natin. Tapos, ang gagawin natin, balutan na kagad natin. Okay.
itaas natin. Ngayon, yung pinagupitan natin, kailangan din natin to, wag muna itatapon. Meron tayong ditong karton, so para mas tumigas siya, iguglo nyo lang dito yan, I believers, tapos babalutan nyo lang din siya ng gift wrap para maging ganito. Ito yung pinaka magiging takip natin ng pencil case natin. Pero itong mga to, kung nakikita mo, meron akong kinot dito na maliliit na size ng karton kasi gusto rin natin patigasin itong pinaka-pencil case natin. So, dito natin siya ididikit. At syempre, pangit naman kung walang kulay, di ba? Kaya ang gagawin natin, lalagyan din natin yan ng colored paper. Didikitan din natin siya. So, ayan. Ayan, nakita mo na, tapos yung sides natin. Tapos makikita mo, itong mga box ng posporo natin, ang gagawin natin kasi dyan ay babalutan lang din ng wrapper. Okay, para maging makulay siya. Tapos ito, ididikit natin dito sa side na to. Pero, syempre, bago mo idikit, kailangan putulan muna natin ito. Tatanggalin natin tong side na yan. Kita lang natin sa I-Believers. Yan. Ganyan siya. So, magiging open siya. Importante itong part na to para sa additional na drawer ng ating pencil case. So, gaganyan tayo. Pagkatapos, eto na. Ito yung ginawa nating takip, di ba? Ito namang mga strap natin. Dito tayo. Lagyan natin ng mga buttons. At ayan. Tapos, ididikit siya natin dito at saka dito. Pagtapos na ang lahat, ganito. Ito na ang final nating artwork, ang ating pencil case. Oh, di ba? Tapos, ito yung pinaka-drawers natin. Nilagyan lang din natin ng iba't ibang design. So, kung gusto mong may pantasa, dito yan. Ilalagay mo, isushoot mo lang dito. So, dinikit ko lang din yung pantasa. Tapos, ito, additional na drawer lang din. Oh, di ba? Ang mga stickers, para hindi kalat-kalat yung mga school supplies mo, di ba? I believe! Oh! Cute naman yan. Yeah! Napaka-cute. Cute, di ba? Oo nga. Ano to, baunan? Hindi, Pencil kuya, case. pencil case. Ah, pencil case. Ay, Pencil case. Tingnan mo, may mga drawer pa Lagayan yan. pa ng Oo nga eh. Sharpener. So, good job guys. So, ang dami nating natutunan today. Nako, pero guys, like always, if we're having fun, ang bilis ng oras. So again, maraming salamat guys for another fun day of experiments. Mga I-Believers, marami pa kaming hinanda na mga exciting and educational na mga challenges, experiments para sa inyo next week. Oh, yeah! Lahat yan mapapanood nyo dito lang sa I Believe! Thank you guys! Happy Sunday!